Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome back dito sa Gandara sa YouTube channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol sa kanilang dalawa. And para nga sa gabing ito, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol dito sa ibinuking ni Darren na dapat natin pong abangan sa Sunday. So, sigawan po ang lahat. Ano kaya ito? Mukhang na-excite na ako. Papi Paulo, bibisita ka ba sa ASAP? Grabe naman yan. So, magiging guest ba ang Kim Pao dito? Para mag-promote. Aga naman ang promotion kung sakali. Anyway, mamaya i-chika natin yan sa inyo. But before that, sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po ng subscribe button at notification bell para kayo ma-notify tuwing may bago tayong balita sa kanilang dalawa. And para sa gabing ito, nais ko pong simulan ang ating update dito kay Paulo Avellino na kung saan 17 years na siya sa industriya ng showbiz and very consistent siya guys sa sinasabi niyang ayaw niya ng love team or ma-stuck sa love team. Kumbaga gusto niya pa nakapartner niya sa isang teleserye lang, isang movie lang, then next. Basta ayaw niyang matali sa love team. Kaya tamang isang tambalan lang, isang teleserye, isang movie, enough na yon para sa kanya. Pero mukhang nagbago ang mundo ni Paolo Avellino kasi kay Kimberly guys, nakadalawa siya. Lin lang. And what's wrong with Secretary Kim? And para kay Paolo Avellino, aminado din siya na, teka, parang self, iba na to. Self, anyari sa'yo. Parang ganon yung dating. Based to mismo sa kanya guys sa kanya mismo nanggaling na parang unusual. Unusual to para sa kanya. Mukhang ibang tama. Iba ang tama kay Kimberly. Iba ang tama kay Kim Chu. Kung sa bagay, ultimate crush po talaga niya si Kim, di naman natin masisisi. Or should I say, hindi nakapagtataka. Kasi finally, 'di ba, matapos ang ilang taon, 15 years, sabi nga niya, natupad rin ang kanya pong hiling na makatrabaho si Kim Chu. And di na rin niya pinakawalan. Sinulit niya guys. Ilang taon ba naman ang inintay niya? Mahigit isang dekada niyang inintay. Oo, ay di sulitin guys, hindi ba? Pero ganun pa man, nakakapangamba po sa ibang fans. Kasi baka mamaya niyan, after ng kanilang movie, na may love will make you disappear, hindi na nga masundan. Ayun ako, wag naman sana ngayon palang supla-supla-supla na po agad-agad. Looking forward po tayo sa marami pang projects ng Kim Pao. Ito nga po kasi ang katanungan sa kanya before. What would you consider the most unusual thing you have done for love? Sabi niya, itong Secretary Kim. Grabe for love yung tanong, hindi for teleserye, for project. Pero what's wrong with Secretary Kim yung sagot niya? So, ibig sabihin, dahil sa pagmamahal, ayun, nabali yung kanyang pinaninindigan na one teleserye lang, tapos na. Nasundan Kaya, unusual to sa kanya. Tinanggap niya. Even nakapaglinlang na sila ni Kimberly. Dahil sa pagmamahal, nabago lahat sa isang iglap. Ganon na. Parang ang dating nga, ay, ano yan, Paulo, anyari sa'yo? Sabi nga din po dito, one series, one movie lang siya sa mga nakapareha niya. Ayaw niya nang nai-stuck sa isang tandem, kaya unusual talaga ang Kim Pao. After ng movie, I don't know kung may next pa sila or baka matagalan pa uli. Pero I respect Pau's decision when it comes to work. Hashtag Kim Pao. So, hindi naman siguro mababawasan ang pagiging kampante ninyo guys kung sakali man na hindi masundan agad-agad yung movie. Pwede naman kasi sa mga susunod na taon ulit, 'di ba? Baka matagalan na hindi natin alam. So, yun nga, malaman po natin dahil naman po sa pagmamahal kung ano po ang magagawa ng isang Paulo Avellino. Malay nyo naman, di ba? Yakapin na lang po niya yung love neto, lahat ng pagbabago sa buhay niya, di ba? Nakakatuwa. Pero kung sakali man guys, na mag-stick po siya, ito yung kanyang
ethics ang kanya pong diskarte sa trabaho, di naman siguro mababawasan yung pagiging kampante nyo guys, as long as wala naman tayo nababalitaan na kahit ano kay Paulo hindi naman siya masiship sa iba. Kasi kaibigan na mismo ni Paulo nagsabi, iba talaga kapag si Kim Chu ay nasa paligid niya, nagla-lights up ang face ng Paulo Avellino when Kim is around him. And speaking of a friend, dahil nga po sa chika nitong si Jay Cuenca na hindi na umiinom si Papi Paulo, ang dami pong natuwa, ang daming nagsasabi na it's a good decision of Paulo Abilino. And I think it's a first step na ginagawa ni Paulo para bilang paghahanda niya na mag-settle down niya. Siyempre, bago siya mag-settle down, dapat ayusin muna niya ang mga bagay na dapat na ayusin. Tapusin ang dapat na tapusin. Sabi nga niya sa interview niya, nakalaan ng taon na ito para tapusin ang ayusin yung buhay niya. And I think ito yung first step na ginagawa niya before mag-settle down. So, sabi nga po dito from EA, natin pong komentor, shoutout at maganda rin gabi. Good news, Kim Pao, married na soon. Thanks, Gandara. Sinabi ni Paulo ngayong taon 2024, babaguhin ang lahat para sa kaligayahan ng mahal niyang si Kim. Mahal niya sa buhay. Yun naman kayo naman masyado nyo naman dinediretso. Umiiwas nga ng konti, umiilag nga ng konti si Pablo Anyway, eto na, pasaway kayo, no? Sabi pa dito, kusang loob, magsasakripisyo at babaguhin ang lahat para sa asawa ko. Kim Chu, grabe yun! Kay Kim ko lang ginawa ang lahat ng ito. Totoo ang pagmamahal ni Pao. Senior 76, ramdam na ramdam ko. Si Paulo handang-handa na. Si Kim lang ang hinihintay niya ng kasala. I always pray Kim Pao, prayers and wishes all the best and happiness forever. Good luck and God bless. Samantala, sabi pa dito from Miss Evelyn naman, Luzong, maganda rin gabi, binago na ni Paulo ang buhay niya as he promised to himself. Congratulations and God bless you more, Pao. Good job! Samantala, para naman sa sentro ng ating update ngayong gabing ito. So, sino po ang napatanong, guys? After po ng sinabi ni Darren na abangan sa Sunday. Sino po ang napaisip anong aabangan sa Sunday? Anong meron sa ASAP? Meron kayang production number si Kim Chu? Or may guesting si Paulo Avellino? Sa ASAP, nagtilian guys ang mga fans. Grabe, nagtilian ang mga tao doon nung sabihin ni Darren na abangan daw sa Sunday. Ano kaya yung dapat abangan? Mukhang may binubuking si Paulo si Darren naganap ng Kim Pao sa Sunday And pati yung mga host na pa-react dito kay Darren. And alam nyo ba guys kung ano yung paborito kong part doon nung sinabi ni Darren na abangan daw sa Sunday, yung reaction ni Kimi na parang nagulat siya sa sinabi ni Darren, then pinipigilan niya si Darren sa kung ano man sasabihin niya. Ayan hinawakan niya si Darren para pigilan ito sa kanyang sasabihin. And usually kasi kung bakit gusto ko to ay dahil usually ganito yung reaction ni Kim pagdating kay Paulo, kapag si Paulo yung pinag-uusapan, ganyan siya lagi kay Kuya Ogie Bong, kay Mimi Vice, ganyan siya lagi, basta patungkol po kay Paulo Avellino. So, I think, palagay ko lang naman na wala naman pong masamang umasa, lalo na based din sa reaction ng audience, ay mukhang, meron talagang guesting na magaganap. Pero kung promotion naman, sobrang aga. Wala, kasi syempre nagtitaping pa sila, 'di ba? Anyway, kung production number naman ito ni Kimi, nakakatuwa kasi bagong release na kanta nila Bruno and Rose, siguro yung kakantahin niya or sasayawin niya. Kasi yung APT ni Rose ay yung kinanta nilang dalawa mag-bestie ni Darren. Tapos biglang sinabi na Darren abangan po sa Sunday. So malamang maybe may production itong si Kimi
sa kanta po ni Bruno and Rose na APT. Anyway, nandun man si Paulo o wala, abangan po natin yan. Syempre, for the support kay Kimberly. So, yun lang guys, ating update para sa gabing ito. Maraming salamat sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.